Dito kami, sinamahan namin si Mara ibili ng hindi kami sinamahan, sumama pala kami ng grupo para bumili ng mga gagamitin doon sa landing pad ng Banay-Banay, Davao. Yung mga kailangan na kasi talagang wala namang laman yun. Kumuha ng mga upuan ng foam. Ayan o, foam. Tapos electric fan. At kung ano pa yung meron. Ano si Sir? Sa CBLA, pipila siya. Sa sinabing pila. Ayan, bagong gasto. May regulator na kasama yan, ano? Hindi pa kasama ng regulator. Yung regulator. May regulator. Wala silang regulator. Hindi lang muna po. Wala regulator? Yeah, ba't sa marami sa labas yan? Dala natin, yun yun. At pwede ituan nyo. Hindi yun. Yung mga washing machine, Mara. Laban na lang. Para washing machine. Tapos, iwan na nga yan. Dami ng gamit. Yung rate maliit lang. Ay, pag-request talaga. Sa labas tayo, guys. So, dito kami namili sa... siyempre, bibili din si Mara niyan, yung mga lagay ng pinggan. So, meron din dito ng department store. May mga bilihan ng cellphone. Yung Realme. So may mga bilihan dito na cellphone. Maliit lang na to, pero okay naman. Bumibili kang cellphone. Ayan na nga, at bumibili na po si boss ng cellphone. Ano bibili niya? Mga gamit sa landing pad. Kasi di ba wala nga. Anong binili mong cellphone, Kuya Brox? Wala ko binili. Ano? Nagawa na ako. May pinagawa ka lang. Miss maganda. Kay Miss? Miss maganda. Kay Miss Maganda. Mayayain lang. Mahiyain lang daw. Ako may galing yan. Mga kanta yan. O talaga? Anong kaya mo kantahin, ma'am? Naya kasi yan. Ha? ABCD, alam mo? Aba, hindi lang. Galing kumanta niya. Twinkle, twinkle. Ano ba yan? Oh, talaga? Narinig mo agad, Kuya Brox? Ay, ang galing. Maganda pa. Hindi ka pa lang po. Ay, ang galing naman. Ang galing naman ni ate. Bukod na sa maganda pa poses. No? So, yun. Shout out sa mga nariyan. No? Ayan, labas na ako kasi wala naman akong gagawin dun. Ang hinahanap ko CR eh. Actually, CR talaga ang hinahanap ko. So, nandito tayo sa, anong barangay ito? Barangay Lupon. Lupon, Davao. Katabi ng Kagawad. Ayun o, Lupon. Central Warehouse, Club Incorporated, di ba? Basang-basa lahat. Lupon Branch. Yan yung binilihan namin, pinuntahan namin dito. Hello guys, nagbabalik ako, kasi alam mo, may napansin lang ako dito sa lugar na to, ng Davao del Norte. Wala masyadong jeep dito sa lugar nila. Promise. Habal-habal, at saka yung, yung mga, ang tawag nito, may tawag dyan nakalimutan ko. Badja ba nga ba yan? Nandun tao. Basta, hindi ko alam kung anong, basta yan lang ng sasakyan dito na makikita nyo. Yan lang. Tapos jeep, wala ka masyadong makikita. Pero siguro sa city,
maraming ganyan. So, nandito pa rin ako, no? Nandito pa rin ako. Naiintriga lang ako kasi simula nung dumating ako dito nung isang araw at kahapon, simula nung pumasok kami ng Sorsogon, wala akong masyadong nakitang jeep. Puro ganyan. Pero noong dumaan kami dun sa isang city, Sorsogon City ba yun? Yung may circle. Yun, medyo may jeep doon. Pero more on ganito, dapat pala dito sa Mindanao, sa Davao, meron kang sariling sasakyan. Kasi pag wala kang sariling sasakyan, bandalayo ng biyahe dito, promise. So, hindi ko pa na-try kung magkano yung pamasahe dyan eh. Halimbawa, galing ako dito sa Lupon, tapos uuwi ako, pupunta ako ng Banay-Banay. Hindi ko alam kung magkano ang pamasahe sa lugar na yan. Pero malay mo, soon, kasi ako, ko lang alam kung ano ni Kuya Bal, no? Kung mapayagan akong lumayas mag-isa. Isa pa problema ko guys, walang cash out ng GCash. Walang cash out. At bibihira rin dito yung mayroong mga ATM. Try namin nung nakaraan dun sa may 7-Eleven, wala. Bibihira lang talaga. Oo. So, kailangan mong pumunta ng pinaka-sentro or ng city para lang doon bumili doon kumuha ng mga pangangailangan. At pag dito, namili ka, kailangan yung pinamili mo pang matagalan. Pang matagalan. Hindi yung pwedeng bibili ka ngayon tapos babalik ka uli sa palengke. Kasi ang layo ng mga biyahe dito, guys. Ang layo. Oo. Kita nyo? Oh, libre dito ha. Libre batok ng ulo. Walang helmet. Approve. Oh, tingnan nyo. Sa kabila lang ako. Umikot lang ako. So, ito yung lugar ng kanilang lugar. So, yan. Ganyan. No smoking. Diba? Ay, ang luma ng bahay. Ayan yung mga paborito ko. Sabi ko, paano kaya bubuhay yung mga tao dito? Kaya pala halos lahat luwas din ng Maynila. At yung iba naman, pumupunta ng ibang bansa para lang, so hindi ganoong kayamanan ang lugar na to. Pero marami dito networker, guys. Mainit, so kailangan nating tumago. So ayan, yun lang ang napansin ko. So konting short lang na video tungkol doon, and then babalik na tayo sa inyo. Oy, tara na, magaganda. Gusto mong patunay na. Nagdududa ka pa. Gulat siya ikaw to. Parang Hindi sa ngayon. Kaya tawag mo na ka nandun. Ano dyan, no? Lang size. So yun nga guys, so ganun ang nangyari sa atin ngayon dito. Paikot-ikot lang muna tayo dito sa first day natin dito sa may parte ng Davao. Ikot-ikot muna kasi kailangan muna naming maano yung ating mga pinupuntahan. So, yan. No, nandoon sila, kami nandito, kanya-kanya kami. Hiwa-hiwalay pero lahat kami ay nakaantabay kami. Kasi in case na tumalon ang dragon, ang itlog susunod. Yan. So, ito yung parte pa rin ito ng Lupon. Parte pa rin ito ng Lupon. Yan. Ang kagandahan nito. So, makikita nyo, ang tawag, tinanong ko, hindi ako nakontento,
Nag-interview ako ng isang pedicab driver at tinanong ko sila kung anong tawag sa kanilang sasakyan. Hindi pala yung badya. Ayun pala yung badya. Pero yung sa kanila kasi, iba. Iba yung kanilang, mataas yung, yung kamay. Mataas yung kamay ng kanilang mga tricycle. At the same time, ang tawag sa kanila niyan ay pedicab. Napakalaking pedicab niyan, no? Yun, napakalaking pedicab yan para sa atin. So, yun na. Ikot-ikot man lang. Okay, so let's go again. Kanya-kanya uli ng takas. Takbo na naman. Sugod. Kanina. So, yan o. Kung makikita ninyo, ang tataas ng kanilang mga manibela. Ito kami, follow the leader lang kami ngayon. Follow the leader, si Ate Maramara. Okay? Follow the leader. Follow the leader. Follow the leader, maiiwanan naman tayo. Pag tayo ay tatamad-tamad, babagal-bagal. So wala kaming mga payong. Malupit! Ayan o, kung makikita ninyo. Talagang ang lola nyo wala akong kadala-dala na kahit na ano sa katawan. Kung naiiwan ko lang yung pempem ko, baka naiwanan ko na to. Ayun nga guys, binalikan namin itong lugar na ito dahil nandito na kami nang galing kahapon. So ang ginawa namin, binalikan namin ngayon. Hindi mapakali si Kuya Bale, gusto niya talagang puntahan yung mga yan. So yan yung tinatawag nilang sleeping dinosaur. Ang ganda po niyan. Kung makikita ninyo sa personal at nandito kayo, makikita ninyo napakaganda po dyan. Hindi, kumbaga parang mawawala yung pagod mo eh. Kasi tingnan mo meron siya talagang korting-korte siya na dinosaur na natutulog. Tapos dun sa ibaba, ayun, sa parting yun, napakaganda din yung lugar na yun. Yan. Itong maliit na to, itong maliit na pulo na yan. Maganda din yung na yan kasi tignan nyo kung makikita ninyo palalakihin ko. Ayan. Sa ninyo may maliliit na lawa or dagat pa rin yan, parte pa rin ng dagat yan. Tapos ayan yung sleeping dinosaur. Ayan yung part ng ulo, kamay, tapos ayan yung buntot. So ganyan siya. Pero ayon sa kausap po namin kanina, 1970s, 1980s daw yan. Yan daw ay pugad ng maraming mga NPA. Ayan. So yan, isa yan sa pinakamagandang lugar dito sa Matid, Davao. So gusting kumakain dalhin doon, kita nyo dagat na yan. Sa part ng dagat yan. Sobrang init kaya siguro babalik na lang tayo sa babalik na lang tayo dito sa H100. Ayan, at tayo magpapaalam na. Kumuha lang ako ng konti at sa ganun makita rin ninyo. Bye-bye!